Sa ngaran ka na makasiganakit sa Espiritu Santo, Amen. ang kagurangan mapasendo. Asiso sa imo, Espiritu. Nasa ikadawang pagkikita, antisipada para sa misa de Aguinaldo, para sa kamawang sa Malena, kasi nilibilang pagganap niya ito, pagsilibrar, kan pagkamunag kasutong para tubos. Mga tugang akunta sa ito mga kasalan, tangaling makalang kita magsilibrar kan mga paral na misteryo. Nagkukumsal ako sa Diyos ng makakamhan, asin sendo mga tugang, tanagkasala ko ng makuri sa isip, sa tataramo, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nakakatiyaw ko sa Santa Maria, danin na Birhen, sa gabos na Angeles and Santos, ng sendo mga tugang, na okay pamibig sa kaguranan ng Diyos. Mayarak malog sa Diyos, makakamhan, asin pagkapatuwal sa makasalan, darong kita sa buhay na rin kasakpulan. Amen. Kamurawayan sa Diyos, sa kaitaasan. Yesu Kristo, kagurangan na Diyos, Kordero kang Diyos, aking ka na nagpapara, kang mga kami, ikaw na nagpapara, kang mga kasalan, kang ginawa. Ako ang sa mong pakimahiman, ikaw na natutukaw sa tuungan, Ama. Kahiraki kami, kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urok kahalangkan. O Jesu Kristo, kay bakang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita.
O Diyos, kagalasing katubos ng katauhan, binuot mo ng semong berbo, may tao sa tulak ni Birhen Maria, kay laking hinanyugaan sa mong pamibig, taling sa buktong naki, nalikisumaro sa muyang pagkatao, pagkanigon kaming makisumaro sa sayang pagka-Diyos, uli man sa nga Yesu Kristong kaguranan niya mo sa imo aki, nagimumong na ng Espiritu Santo, naubay sa naghali, sarong Diyos sa panahon na din kasakuran. Matuto po ang gabos para sa liturhiya kan mga katarami. Enot na mabasahan. Pagbasa sa libro ng Genesis. Pinipon ni Jacob ang sa iyang kaakian, dahil nagsabi, magtiripon kamo mga aki ni Jacob, asin maghimati. Maghimati kamo kay Israel na sa indong ama. Juda, uumawon ka kan sa imong mga tugang. Ang sa imong kamot, ibubuktak mo sa liog niya sa imong mga kaiwan. Ang mga aki niya sa imong mga magtataong galang sa imo. Si Juda siling sa ubon ng Leon, aki ko. Nagdakula sa pagdakop ng mga hayop. Siling sa Leon, minalo ko asin minahigda. Si Isay ang mapurisaw sa iya. Al sitro, dai hahalion ki Juda. Ni ang sugod sa pagmultanan kan sa iyang bitis. Sagod na umabot ang magkakapot kaiyan, asin sa iya, magkukuyog ang gabos na mga banwaan. Katalamon kan kaguranan. Salmo responsorial. O Diyos, itaon mo sa hadi ang kahatulan, asin ang aki nin hadi ang katanosan. Tanganing matanos na hatulan niya ang banwaan, ang mga nagtitios sa iyang kahirakan. So sa iyong mga algaw, mamumurak ang katanosan, ang katuninungan, magdadanay sa kod na mayo na ang bulan. Siya maghahadi puon sa dagat, sagkod sa dagat, puon sa dakulang salog, sagkod sa puroning dagat. Pag umawan ang sa iyang ngaran, sagkod paman. Ipagbabantog ang sa iyang mga gibo, sagkod lamang. Huli sa iya ang gabos na tao, magkakamit nin ugay. Ang gabos na banwaan, magkakaigwa nin kaugmahan.
Pagbasa ng Banal na Ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Ini ang ginikanan ni Kristo, aking ni David, aking ni Abraham. Si Abraham, ama ni Isaac. Si Isaac, ama ni Jacob. Si Jacob, ama ni Juda, at siya mga tugang. Si Juda, ama ni Perez na Zerah. At siya ina si Tamar. Si Perez, ama ni Hezron. Si Hezron, ama ni Aran. Si Aran, ama ni Aminadab. Si Aminadab, ama ni Nazon. Si Nazon, ama ni Salmon. Si Salmon, ama ni Boaz, na ina si Rahab. Si Boaz, ama ni Obed, ina si Ruth. Si Obed, ama ni Jesse. Si Jesse, ama ni David na Habib. Si David, ama ni Solomon, sa babae na agong ni Urias. Si Solomon, ama ni Rehoboam. Si Rehoboam, ama ni Abias. Si Abias, ama ni Asa. Si Asa, ama ni Josaphat. Si Josaphat, ama ni Horam. Si Ozias, ama ni Jonathan. Si Jonathan, ama ni Akas. Si Akas, ama ni Ezekias. Si Ezekias, ama ni Manases. Si Manases, ama ni Amon. Si Amon, ama ni Hosias. Si Hosias, ama ni Jeconias. Asin siya mga tugang kan panahon ng pagkapihag sa India sa Babylonia. Pagkatapos kan pagkapihag sa Babylonia, hinagi ni Jeconias si Dalakir, hinagi ni Dalakir si Zerubbabel, hinagi ni Zerubbabel si Abiud, hinagi ni Abiud si Eliakim, hinagi ni Eliakim si Azul, hinagi ni Azul si Sadok, hinagi ni Sadok si Akim, hinagi ni Akim si Eliud, hinagi ni Eliud si Eleazar, hinagi ni Eleazar si Matan, hinagi ni Matan si Jacob, asin hinagi ni Jacob si Jose, agong ni Maria. Ina ni Jesus. Ina po ng Mesiyas. Kaya 14 kapag-arakilan po ni Abraham sa ni David. 14 po ni David sagot sa pagkabihan. At 14 po sa pagkabit sa Babylonia sagot ni Kristo. Muna na parehas sa Quran. Mulai bagi seterus. Sunod sa tema ito sa po Kadyosis sa unyang ikatawang pag-ibig kaginalo at simbahan buhay uli sa misyon. Hindi pinapasabo kung lumaktan ka Diyos. Nag-uwa itong sinunod niya ito sa Evangelyo sa kapag-arakian ni Jesus. Tulong 14. Na ito mga pinili na napili ng Diyos na maging ama, hindi mga pinatulong niya. 14. Julia dan Julia, Bertelais. Verse 14.
na ang misyon kang mahal na Diyos pagkuklang sa misyon na sa katama na. Totoo, binukan ang misyon na yan sa paagi kasatong gawa sa Kristo. Siya ka salam, siya ang turado ka misyon. Asin na ang misyon na ini ka simbahan, susunod sa dokumento, batikani, kagawa ka sa simbahan. Na Jalan Rumasan sa Dominong Adventist. The mission of the church in the modern world. Ang misyon ng simbahan, pagpwede tinugdaskan ng tao, kundi ini itinalagakan ng Diyos. Magayon ito nabasa ng libro, sinurat ng dating Santo Papa, si Pope Benedict XVI, kasi sa parang bilang Joseph Cardinal Ratzinger. Ang sinura niya yung libro, kayo pagkasulat. The Spirit of Liturgy. Ano ang liturgy? Liturgy, gusto sabihin o liturgiya, aksyon ng simbahan. Pag sinabi ko ng simbahan, ang simbahan, pag nag-aksyon, buhay. Kasi popular na binuhay sa liturgiya, nabubuhay sa pagkulit, patis ng misyon. Ngunit ang gapos ng mga hirap niya ko, gapos sa misyon niya ko sa liturgiya, pagkulang ini sa kaisipan ng tao, kundi halit sa Diyos. Mababasa niya po yan sa Lumang Tipan, magpo sa libro ka Deuteronomio, kasi lalo na naman sa libro ka mga Leviticus, kadapon mga presinto. Sa mga halimbawa niya, at pagtugtog ng templo. Ini pakulang ni sa pungsoy nga sa mga harong, pagkabas magayon ng harong, ang pintuan sa tubang ng siraan. Pagkuya sa Chinese culture o sa pungsoy, kulit lumabas ka Leviticus na mapatugtog ng templo dapat sa atupang kansirangan. Itinagagan pala Diyos sa atupang kasimbahan o sa atupang kansirangan. Na bago ini na kagustuhan ng taburik sa kaisipan. Kung ang liturgiya namin bago sa pagkatao, kundi halit mismo sa ilang na misyon ang misyon kan simbahan bago lang tinugras kan simbahan. Kuminsan nagkataon akong seminar kay ito. Ang simbahan asin ang Biblia. Kung na rin na naino. Ang Biblia o simbahan. Pero sabi ko, ikuha niya ito anipang, sa ibang hapon naman, taning masabutan ng yun. Arin pa nga naino, manok o bunay. May gwa sa ito masimba. Siyempre nga bunay. Daan manok, hali sa bunay. Pero sa hari ang bunay. O, sa manok. Dagol ko pa sa ruhay niya. Ngaling masabutan niya ito ini. Arin talaga na inot, doon sa pagbabaga sa manok, manok o bunay. Kaya po, distingiron niya ito. Didisting, bago kita magsimba. In time, nainot siyempre ang bunay. Sa panahon, siyempre, bago maging manok, bunay na. Time. Yan, inot yan. Sarong lado yan. Ikadwa, sarong lado. Sa dignidad. Arin talaga na inot. Siyempre, manok. Nata sa paglalang ng Diyos kagapos sa mga hayop, naglalang ng Diyos ng bunay. Ano lang ni Diyos? Bagong bunay manok. Kaya, in dignity,
nainot ang manok. In time, nainot ang ulay. Ngunyan, bigli sa simbahan, asin ang Biblia. Ari nainot, Biblia o simbahan. Parehas duma sa manok asin ulay. In time, nainot ang simbahan. Dapat masabutan nito yun eh. Nainot ang simbahan. Ninunita ang simbahan, minugnaon ni Kristo para sa rong misyon. Kasi ang simbahan, dahil sa simbahan, iyo ang nag-compile, nagpili, arin ng mga libro sa Biblia ang dapat na maging pigaapod na pasabong kan Espiritu Santo. Isinurat ng tao sa pasabong ng Espiritu Santo. So, ang simbahan, iyo ang nag-compile, nagtipon kay mga libro. So, na ito simbahan sa panahon, pero in time, siyempre, ero ang Biblia bilang tataramo kang Diyos. Dahil sabi pagka sa Ebanghelyo sinulat ni San Juan, in the beginning was the Word. Ngayon, magilaran. Ngunyan, kung nainot ang tataramo kang Diyos, na sa tataramo yan kang mahal na Diyos, na minuknao na ang simbahan. Asin ang simbahan na yan, namon God. Bago sa pagkamuli ni Kristo, namon dagang simbahan diyan sa krus. Sa krusipilyo. Diyan namon dagang simbahan. At the side of the crucifix. Pero para kang simbahan, pagkamuli kang simbahan, Pentecostes. Tadi masabutan niya ito ang misyon. Na ang misyon ni pinugna ito kagurangan na siya nagtaya kang buhay, nagdulot ka sa buhay, tani kita iligtas. Ano ang kahulugan na tatay pinigyayan na siya ang nag-ako ng kagadanan? Tanganing sa pagkamuro ng simbahan, ang gusto kang kagurangan sa pagtukdo sa mga tao, igwan ng pagdusay kang buhay. Sino baga sa mga teachers, lalo mo yun na panahon, labi-labing mga sakripisyo, trabaho, ani naging ang mga teachers, pasakit ng pasakit, pinapapasang kang gobyerno. Iyak mga pero wala pa man ang sweldo. Pero wala mga sweldo po, grabe na trabaho. Yaon ang pagdusay ng buhay. Asinta, yan ay inako niya. Nganit tao, insitig sa mga kapag-arakian, nagpong kay Abraham. Nagpong kay Abraham, ta si Abraham baga. Nagigong akin si Isaac. Tinugaan siya ng mga Diyos. Gigibong takam, ama ng gabos na mga panwaan. Very proud. Para kay Abraham, imposible man, Lord, mangyari yan. Asa ko yan, akong bao. Ngunit naniwalang gayo si Abraham na duman, gigibon siya pala na amaking gagabos na banwa. Nga si Sarah, bao, guminiw pa agi si Sarah, at pagay kong agi si Abraham, itinaw sa kasama. Asin talaga kong agi, sabi ni Lord, yun na ini, ano ka, hilo? Si Bola, ano ka hilo? Bago man yun sa ako mo. Kawasa, dahil nakahalat si Abraham. Mangyayari. Nagkaki baga. Si Isaac. O nagyari nakulang si Isaac. Yawan naman sa pagbalot kay Abraham. Idulot mo siya sa ko. Bilang ata. Ano ngayon, Lord? Ano ngayon? Kararawan. Yung baga sa iba pagtarami ako. Ano ngayon? Kararawan. Ikaw na kung aki. Paano ako maging amak ng banwan? Ako sinilulot ko sa iyo bilang ata sa kung aki. Pero, di aram ni Abraham, pagbalot pa lang ito sa iyo.
Nagtungod magaling si Abraham. Gudong ba nangyari ang panawakan malagos? Talagang ikakakula ang pagtungod mo sa ko. Ngunyan, imbes na ang ngaran mo Abraham, gigibunan ngaran mo Abraham. Si Sarai, gigibunan ngaran niya Sarah. Magayon na ba kung Sarai? Nakaalala mo na ka mong ngaran Sarai? Sarah. Duma nangyari sa panawakan Diyos. Pero ining panawakan Diyos, nasaptaro na niya, kung pa ito, yao na ang misyon. Na ang misyon na sa kusagunyan, papadaguson kang simbahan. Uya na ang taning madali masabutan niya ito. Pagkatapos sa kung kakurangan na buhay liwa, nagpili ba siya 12 disipulos, apostoles. Tapos nabawasan ng sarol, 11 na lang. Pinagpili magaling sila sa kasalian ni Judas Iscariote, si Matias. Kompleto magdiraray. Natataduse, kay panduse. Tanganing susug ini sa panuga ng Diyos ki Jacob. Si Jacob, nagkikuha ng 12 tribo. Diyan kita, yan ang pinaghalian niya ito. Ki Jacob, di ko lang marunong, kung isa kita haling sa 12 tribo ni Jacob. Tas si Jacob, kan mautok niya ni sinanglian ang ngaran niya. Bako na Jacob kundi Israel. Iyong sagot niya, Israel. Sa diit na nasyon, pero di kayang gaugong kanibang madarakulang mga nasyon. Gulita, pinagtalagan kang mga Diyos. Kunyan, bako, magsakat sa langit ng kaguran, ikaw sa tungon sa mga disipulos, duman sa Galilea, o sa duman, magdumang ka mo sa Galilea. Dumang kita magiriling. Ngunyan, ini ang magayon na tinaran niya bago siya maghali. Siring na ako, sinugo ka naman. Kamo man sinusugo ko. Lagaw ka mo. Tinawag ka mo kapangyarihan. Kapangyarihan sa pagtugdo, kapangyarihan sa paggulong, kapangyarihan kung ano pa man na titaw ko sa Indo, sa sarong misyon. Pero bago nga siya magbagsakan sa langit, pinagtagatuod na niya, practice niya, pag-train na niya, ang mga disipulo sa mga dua para sa misyon. Duman, nagkonfirmar bago siya sumakas sa langit. Lakaw ka mo, tugduan ninong gawas sa manwaan, bunyagan ninong sinda, sa kananing nama, asiyanaki, as Espiritu Santo. Yan ang tugon sa iya. Pagpadagos ka misyon. Pero, ini ang grumdumo ng doon. Daray akong uyang isa. Bilang siya sa itong kaguranan, iyo ang nagpuong kamisyon, siya nagdadanay sa to. Kung gabos na misyon niya to, gabos niya rin. Ang simbahan pa ko lang ini, pinipin na ini, ang simbahan, kita na tao, kita bilang sarong komunidad. Na kung ang simbahan, ang naturalista kan simbahan, misyonero, lambang membro kan simbahan, misyonero. Lambang sa to, misyonero. Ikaw kita nautubo sa kidapan nila. Nasarong bagay diyan, nautubo niya to sa pagsik kan punyag ni nako niya to. Hindi ko dito natandaan sa bunyag. Wala kong mga ina, nagpapunyag kasi ng mga aki. Ang sinasabi ng pari, pagkatapos mabubuan na aki, binubunyagan taka, sa nga kanama, sigara, susubiyan sa tubong sa koronan, bunyagan nino sinda, sigara kanama, sigara, Espiritu Santo, tugluan nino sinda, nakuyong gabos sa Indo, sakot sa katapusang kinaban. Girdom nindo, dana ang kuya sa Indo, sakot sa katapusang kinaban. Sakot sa ngunyan, padago sa misyon niya. Ngunyan sa kita bilang mga binunigan, ano ang tinataram ka nagbunyag sa mga binunigan? Maski aki pa. Eno, pagkatapos sa mabubuan,
ililigtas ka ng Diyos ng kakaman, ang mga ni Kristo ang kagurangan. Tinawag ka mo ni bagong buhay. Asin ka, lalahin ang krisma. Kamu bilang bulag na ipinakisumarok ka ng Kristo. Sisay ang pinakisumarok ng Kristo. Lampaw pinag kita gabos ipinakisumarok ng Kristo sa tulong katunggan. Ipinakisumarok tayo sa paglalag ng Krisma, ipinakisumarok ng Kristo bilang padi. Hadi asin propeta. Bilang padi. Ano ang gibo o pangsyon ng padi? Pagsamba. Kita gabos bakulang sa mong pagkapadi. Iba kita inapod na common priesthood. Kita gabos magsasamba. Tulita ipinikisumarok ni Kristo pagsamba sa Ama. Yan ang katunggan niya to. Ikadua. Bilang hari. Dakul na mga pagtukdo sa tuguran manunod sa pagiging leader. Ang sisay man sa ilo na gusto Panginoon sa ilo, maglingkod sa gabos. Iyan ang leader. Kaya alam, problema sa mga panahon, kung sisay mga opisyal sa mga organisasyon, mas lalo sa simbahan, kung nalalang ko di San Jose, kung sa mga opisyal, iyon ang tatrabaho, di lamang tatrabaho ng iba. Pero pag ako sa karkara, matarabang yan. Sa trabaho din, kapira lang. Ay, ako siya, busy ngayon si Pata. So, ibang nagtatrabaho, di lamang nagtatrabaho. Leader, naglilingkod. Kung ang leader na naghihiro, inotil na leader yan. Na kung nagalaw sa mga nangyayari na leader ko na narama na ibang mga kababayan niya, pigaanod na duman sa mga nagabaha, siya pa sirap-sirap kung sa ilang lugar. Leader doon yan. Nagre-reparo. Ano ang pag-iipon kong panwa? Yan ang maling na leader. Asin ang leader, nakanda itaya sa iyong buhay, uli si Kristo ang itinaya sa iyong buhay, para sa kalayan ka ng sakupan niya. Propeta. Sabi ka na rin ito sa aking pako. Dahil ibang propeta mo niyan, buyumaw, mata mga yan. Ang buyumaw, kung sa'yo mong mata, duman man yan. Ang propeta, makulang parahula. Kuni ang trabaho o katunggan ka sa propeta, kita gapusiyan, pagtukdo, pagsurog, kang katotohan. Kaya na ang problema sa Pilipinas. Di man tinatawag ng kahalagan ng katotohanan. Di tinatawag kahalagan ng totoo. Ang tinatawag ng katotohanan sa Pilipinas sa kasatuyang sosyedad, posisyon. Sarap kang empleyado sa sarap ahensya ng gobyerno. Marayang sweldo mo. Natatabahan mo sa imong magurang sa imong natugang dahil sweldo mo sa sarap departamento ng gobyerno. Tiba-tiba ka mo. Pero, ara mo ang korupsyon na nangyari dyan. Matarang ka. Pag natarang ka, tanggal ka sa posisyon. Dahil mo gigibo niya. Nata. Bahala ka. Bako ang totoo. Kundi posisyon. Dipisinong surugon ang katotohanan. Ang pigsusurugo niya bakong katotohanan, kwarta. Tama na gayo na pinsabi sa English, when money talks, everybody listen. Pero pag nagmanunod sa mga bagay na totoo, piglili ka, nadadarakan kwarta. Nagabos na babayaran. Masinay pwede na bayaran. Ano nangyari mo yan? Igwa akong naka-istorya, taga-Department of Agriculture. Ako yung padre, parang Department of Agriculture. Maapot daw niya ako sa iyo. Igwa ka mong lay, manong sa conversion of land. Igwa o ano ang
lay provision ka. Kung magkakiwa na conversion sa rong daga, kung ang daga na yan, haluin ang panahon, di na mapakinabangaan sa rong lugar, rice field, sinsa nangyari duman sa may Alobo International Airport, kung nag-aagi ako duman, maabutan panahon, makulang kitang bagas, ani luluto, masasap na mga building, masasay. Iyan ang nangyayari. Ikaw ang sarong kay Tupa, taga-DNR, Secretary of DNR, nagdeklara na sa lugar bakong productive para sa mga agricultural products. Nabayadan, samantala ako mismo, halit duman sa lugar na ito, dako na produkto halit duman, pigdeklara, taning matagiwan sa planta, kumalidag ko na naman komersya. Ini ang nangyari niya. Puro kwarta. Kaya hain na ang misyon ng simbahan. Gadan. Ninulit akong gadan ang mga membro, mga misyonero, gadan, ang simbahan. Masayang ka pagiging Kristiyano, sayang ka simbahan, na ang mga membro dyan, dahil maghiro. Kung ang simbahan buhay huli sa misyon, ang simbahan na yan, gadan ang misyon, kung ang mga membro dyan, dahil naghihiro. Kung kaya, ini ang challenge sa tuyo Gabos. Na ang mga misyonero pala, bago lang ay mga pali, bago lang mga katikista, bago lang ini mga minister ini, mga sakristan, na nagpapadagan ng serparigi, bago lang yan, Gabos dapat. Limbulitan ng pangsaro, muli sa pagiging Kristiyano, asin na ang natura kang simbahan, misyonero, lambang miyembro kang simbahan, Gabos na miyembro, mga misyonero. Lugod, buhay niya ako, asin sa pagbuhay na ini, di mangyayari asa tinaot ngayon na panahon na minagay mga kalamidad at mga bagyo, kita Gabos makabangon. Kung di kita maghiro bilang sarong komunidad, magbangon ka man, doon ang ganiba, di ka man makabangon. Pero kung sarap kita, sarabay kita, na mag-iisip na magbangon, makakabangon kita kung kita magtarabang. Ilalo na, surugo niya ito ang katotohan. Asin ka, girundo mo niya ito, sabi ni Kristo, girundo mo nindo, ako na ni Osendo, sa katapos ng kinaba. Asin na kita pinapabayaan kan Banal na Espiritu, na iyo magtawanggiya sa tuya. Ngunit ang simbahan ng tawanggiya, na tawanin buhay ng Espiritu Santo, taling panagusan misyon, na misyon niyan, pinunan, kasatong kauranan, Yesu Kristo. Kaya para sa tayo Gabos, ang magandang tema ini, dapat padagos ang misyon. Padagos ang misyon, taling kita Gabos, makabangon. Tinong tabi Gabos. Mga tugang, dahil kita magmaimot kang balawang ng nakot ka, gikan sa kaguranan, Gabos may regalo na piling ikiambag, dahil makamtan ang pagkasaro sa panawaan. Kaya sabihin niya ito, kaguranan, tuguan mo kaming maging matinaw. Tanganingan sa tuyang Santo Papa, Papa Francisco, surugon ng Diyos asin tawan ng kusog na magibo an sa iyang misyon, sa pagkasararo asin pagkaminurot muutan ning Gabos sa kinakban, mamibig kita. Kagurangnan, tukdoan mo kaming maging matinaw. Tanganingan sa tuyang obispo, si Joel, tanda asin instrumento ning pagkasararo ning mga kapadean, asin kanbanwaan ng Diyos, day panluyahan ng buot sa panahon na ang simbahan nagahampang ng kadipisilan, mamibig kita. Tanganin ang plano ng Diyos na kita magkaburonyog, siring sa magturuga, apisar kan mga pagkaiba-iba niyato,
maging buhay ang pagkamuot kan sa tuyang puso, asin mahigo sa paghingowa nin lambang saro, mamidi kita. Tanganin kita bilang parokya, maging mga mapagmangno sa satuyang mga tugang na nangangaipo, orog na itong apektadong gayo kan uminaging bagyo, mamidi kita. Mawto na Diyos, Ama, kagurangan, kalakaw kan istorya ng kinabahan. Tabal kami na mamibigan ka sa lakoman kan samuyang mga personal na istorya. Tabi kami gabos nin biyaya nin pagkasaro, tanganing kami sarapay na makabangon asin sarapay maglakaw sa imong dalan uri Kristo na sa mong kagurangan. Tama,
Magpabibig ang mga tugang tanihan sa ko asan sa dumatang para kang Diyos pamamakaran. Ako ang manlugod ng kaguranan, ang atang sa imo mga kamo, para sa pagkawan sa ikaprawayan ng sa iyang ngara, para sa pakinabang niya o sa kandilo niya ng simbahan. Kaguranan, pagkapanala, ang madulot ng sa imong simbahan. Asin sa pagsik kaning Eucharistia na samuyang hinihibo, mapagsot kami kang tinapay na hari sa langit ni Kristo na samong kaguranan. Amen. Ang kaguranan mapasenso. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. itaas niya sa kaguranan. Magpasalamat kita sa kaguranan sa tuwing Diyos. Maniligo sa simbahan. Totoo, maniwas kita, magtaas na kaligtas, na taliyasin sa iyo. Magpasalamat kami sa iyong kaguranan, madalama. Diyos, nung kakamahali sa oras ni Kristo sa mga kaguranan. Kinalumay siya sa oras ang gabos ng propeta. Dinara sa tulak ng bibig sa iyong sayang pagkamot. Ipinag-iwan ang sayang pagkabot. Ang sitagdok ang sayawan. Ipinapasan niya sa mo. Na mukbang magandang para sa misteryo sa iyong pagkamot dagat. Dahil maktan kami nagpupukas ko hindi kasi nagpupuma sa iyong kabawan. Ikibakan mga angeles, as arcángeles, ikibakan mga trono sa generasyones, sige pagkagawa sa itunok ko, nagawa kami kanina pa sa kumurawayan, din tapos na nagsasabi. Kaguranan, ikalagampanan, buraw ni Diyos na kapanalan. Kaya ini mga panay kami paparalasan ang buong sa Espiritu. Talipan sa pihak sinubo, kan sa mga oras sa Kristo. Kan siya sa warang buot, pinsuliban sa kasapasyon, nagkuhanin tinapay sa pagpasalamat pinaki. Siya pa si Kuros ng sabi, magagapunos, kasi magkakantay Tenyan sa kanyang hawak, nilunod para sa ito. Siliman pagkabawanging pagkanyaman ikalit sa sigaret na pasalamat sa iyo. Tinawag sa mga disipulos na sabi, mga kagabos, asin mag-inom kayo, kaya palis ka sa kuyang ko, kaya bago sa kanay na ipan, nabapos para sa ito, asin para sa lakon, sa pagpatawag ng mga asalan, inipan mo sa bawang sa buong.
Ministeryo ng Pagpuput. Kaya kami nagulungan sa iyong pagkagalang sa kawayawa, nagdudulot sa iyong pagkurangan tinapay ng buhay sa ikas ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagaling mo na magatubaw sa magligod sa iyo. At sinigkikahiran kami ng kaalang, na kami nagpapakinapat ng hawak pa sa Dugo ni Cristo, pagsarap ng Espiritu Santo. Ginulungan kakurangan sa iyong simbahan sa mga tinapan. Kami malabos ng sa pagkapot. Kaya para sa mga Papa si Francisco, asika sa mga Obispo na si Joel, asika ng Gamos ng Pero. Sila mga ginulumasa, pagkaya sa mga tulad ng Cruz, pagkakaw pagkakuliwa, asika ng Gamos ng mga gagal. Ganang ko sa liwanag sa Lologon, kaya kami Gamos na itigani, talagipan sa Maria Virgen ng Diyos, ni San Jose sa esposo, kanang para sa Apostol sa Cruz Santo, sa kaitong parang kaya sa iyo, maghaling magigkaras kan pwede sa koran, mag-umos ng pangkawin sa kasilman, bisaki mong si Yesu Cristo. Uli sa iya, sikreto niya, asisa sa iya, sa Diyos sa mga makakaman, kasarokan sa Espiritu Santo, ang kapos na kagalangan, asing amurawayan. Sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natutulungan ka mga kaligtas at tukol, asin na po Diyos ng kawalian, nangangasik ang magsabi. Namimili kami kekurangan, warasan sa mga gaw niya po ang katulungan, kaya kami natawagan sa iyong pagkahirap, magigdan at talikasa sa tanan, asin maligtas sa gabos ng kaparisawan. Mata kami naghalap ang magpapaglamas sa pagkatulong, kan sa mong paraligtas na Yesu Cristo. Sing
sa kong katulungan na tao sa ito. Aray ko rin nga sa magkasalamat ay pagtubo ka sa iyong simbahan. Asin papakain ko na siya patuloy na magkakaroon niyo. Susod siyang kabutan ni Kanaba siya gamit sa kapanahonan ka ng mga panahon. Amen. Anong katulungan kang kagurunan dahil mapasay? Ito sa iyong espiritu. Magpatidalawa kita kang dandati katulungan. Uya ang kordero ng Diyos. Uya ang nagpaparaan ng mga kasalanan ginawa. Palatang minapod sa pamagitan ng kordero. Kagurangan ng kapag maninigo na ikamadakos sa kuyang harong. Alam na magkaroon ka sana at inasasumala sa pagkumayan. Bawat
Mamimigay. O Diyos na magagamhan, kami na pinag-usog mo kay ng Diyos mo na balaw, nagmamao na palaadong kansa ng Espiritu, taning iwala kami sa pagkatuong ni Kristo na sa iyong aki, asin sa mo kaguranan. Amen. Ang kaguranan mapasendo. Asin sa iyong Espiritu. Bendisyon na kamo ka Diyos ang gagamhama sinakit sa Espiritu Santo, Amen. lagaw ka mo sa katinuan ng Kristo. Salamat sa Diyos.